meron po tayo makakasamang expert pagdating sa criminal law. Nako. At i-discuss po namin. Sino kaya yung expert na yan pagdating sa criminal law? Si Libayan kaya yan? Meron po tayo makakasamang expert pagdating sa criminal law. Nako. At i-discuss po namin. Sino kaya yung expert na yan pagdating sa criminal law? Si Libayan kaya yan? Banat ba, sinabi na ngang expert eh. Expert, hindi extraordinary lawyer. Yung extra yung sinasabi niya, puro extra, hindi naman totoo. O, tuloy natin. Mga issues about death threat, about age of sexual consent, about libel, incitement libel. Siya po ay isang professor at reviewer sa criminal law. Nako. He's a graduate of FEU Institute of Law. Nako. 1990. Admitted to the Philippine Bar 1991. Law professor po. Nako, law professor ha. Linawin natin, hindi ho ito vlogger. Itong i-interviewin ni Atty. Villamor, hindi ho ito pipitsuging vlogger na abogado. Ito po ay law professor. Siya ng criminal law. Law professor ng criminal law. Criminal law review and criminal procedure. Criminal law review and criminal procedure. Ang lalim talaga ng mga procedure. Kaya mabigat po ito. Sa DLSU. Nako, professor sa DLSU, FEU, DLSU. Ang lupit. Hindi ho ito tambay sa bahay na nagnonotaryo lang ha. Okay, linawin ho natin. Hindi ho ito isang vlogger lang na tambay sa computer niya at nagnonotaryo lang. FEU, DLSU, PLN sa Pamantasan, LICU sa San Sebastian, Adolfo University at Philippine Christian University. Naku, napakarami naman palang profesor niyan. Sigurado atalino at tao ito. Atalino at tao to yung guest nito. At the same time, bar reviewer din siya. Naku, bar reviewer pa siya. Aside from professor, alam nyo ba yung bar reviewer? Napaka-importante niyan. Bago ka mag-bar, may magre-review sa'yo. O pwede ka magpa-review dyan. Naku po, bar reviewer itong mamang to. Siya po ang nagbibigay ng lecture at review sa mga law graduates na kukuha ng bar. So isipin mo sa mga kukuha ng bar, ibig sabihin yung mag-e-exam, mga graduate na ho to sa law, siya ho ang kinukuha para i-review ka at siguraduhin makapasa ka. Ako, naniniwala ako. Si Libayan hindi nakapag dito. Nakapag-enroll sa tao na ito. Bakit? Nakailang bago na pumasa di ba? Kasi sigurado ako yung mga tinuturuan nito, pasado ka agad Si Libayan, medyo Kanino kaya nag-review yung si Libayan? Alam ko na kung kanino. Kay Google. Kay Professor Google. O kay yung mahilig yun sa anime, di ba? Mahilig sa Japanese yun Bar reviewer po siya sa Juris Bar Review Academy. Sa Agogo Bar siya nag-review. Ayun. Malamang. Sa Agogo Bar nag-review. Kay Goku yun. Hindi kay Goku yan nag-review. Villasis Arellano University. Naku po. San Sebastian. Naku po. Center. UP Law Center. Matalino ito. Dito pa lang. Tagilid na si Libayan dito. UP Law. Doon siya nagre-review. UP Law Center. UP at sa Chan Robles. Nako, Chan Robles, alam ko rin niya kasi nakikita mo yan pag Google mo, maraming dyan. Po ay may libro. Ayan. Update. May libro pa, hindi lang vlogger. Of criminal law. Ito po, bigay niya sa akin. Updates in criminal law. Naku, gusto ko yan. Professor, Attorney Tikson. Baka naman. Rin ako, magaling din ako sa criminal law. Maalala ko, tatay ko noon, binigyan ako ng libro. Pag-aralan na naman namin isang ganong kahabang libro, sabi. Ayun, pupukpuk ko sa ulo ko yan para pumasok yung kaalaman. Hindi, ganun talaga. Grabe. Ayan.
autograph pa yan. Ready, best regards, Jojo Tikman. So, without further ado po, I'm introducing to you Attorney Modesto A. Tikman Jr. Now, dahil sa siya ay let me call Attorney Professor Joe, kamusta ka na? At magandang araw din doon sa mga Followers natin. yan ito commission na yan. Pagkakatay din 20 ko lang yung advertisement mo. Naku, kulang pa pala. may... But wait, there is more, sabi nga. Pero papi sa Ayan. Ano pangalan yan? Ayan. O sa mga law students dyan. Oh, sa mga law students dyan ha, tsaka yung mga gusto matuto ng law, wag ko kayo kung kani-kaninong vlogger pumupunta. Pakaalam pa lang nung channel niya, batas natin. Sarili niyang batas yun eh. Wag ko kayo gusto nyo matuto ng law. Tapos pupunta kayo sa isang vlogger na ang dinidiscuss niya, yung batas niya. Batas natin. Yun lang yun eh. Ba't kayo pupunta doon? Anong credential nun? Vlogger for how many years? Ganon. And, alam nyo, napaka-importante niyan. Pag kayo gusto nyo matuto, pumunta naman kayo doon sa talagang nagtuturo. Hindi yung nakaka-entertain sa inyo. Pambira, oo. Ayan o, puntahan nyo yan. Bili kayo ng libro. Saan ba nabibili yung libro niyan? Makakuha kaya ako ng libro niyan? Na may pirma ni Sir? Ayun mga, Joe, pang-reviewer na yan, pang-review. Pang-bar exams na yan. review na to. Ayan. Review na to. Sarap basahin yan. Kaya, yun po, Pero, ano sa akin? kaya yung pong mga hindi naniniwala sa akin pag ako nagdi-discuss, itong paniwalaan nyo. Ito na pong authority at expert pagdating. Attorney Villamor naman, wag mo sabihin hindi kami naniniwala sa'yo. Si Attorney Goku lang naman ang di naniniwala sa'yo. Pero kami po, alam mo, ito, walang biro ito. Si Attorney Villamor, kilala ho yan ng tatay ko. Walang biro. Nung nakita niya nga na sinasabi ko dito si Attorney Villamor, sabi niya, grabe yan, matalino yan. Yung abogado na yan, napakalupit yan. Ang mga kaso niyan, mga bigatin. Hindi yung mga small time tapos talo pa. Small time na nga talo pa. Hayop. Debate na nga lang, talo pa eh. Hayop yan. Tapos yung kayo maniniwala, debate na yan ha. Hindi pa yung kaso, hindi pa yan sa korte, talo na. Tapos maniniwala pa rin kayo. Tanga nyo na talaga, sagad na. Yung atay, yung utak nyo napalitan na talaga ng atay. Ha? Ito. Hindi, sabi nga ng tatay ko, nakasama niya to dati sa mga kaso-kaso. Ang talino daw nito, at saka ang galing-galing daw nito. Iba. Tapos nagbanggit pa nga ako ng mga pangalan. Sabi ko kasi, si ganon, sino mas magaling? Si attorney ganito na sikat o si Attorney Villamor? Ang sagot niya wala yan kay Attorney Villamor. Magaling talaga yan. Yan ang sabi ng tatay ko sa kanya. Sobrang galing yan si Attorney Villamor. Walang biro ito, aneso ito. Sinabi niya, malupit yan. Isa yan sa mga, pag yan, humawak ng kaso mo, sure ka, panalo. Kaya pag ikaw nagkakaso, kunin mo yan, ha? Kaya lang, mahal yan, sabi. Attorney Villamor. Beke naman. Pero syempre, I'm not wishing na magkakaso. Pero just in case, ha? Kasi pag ikaw daw talagang sure na panalo, sabi ng airpot ko eh. O, di ba? Pero pag doon daw ako sa isa, sure talo yun. Sino mo naman tangang pupunta doon? Pagka, sino dito gusto magkakaso tapos siguradong talo? Punta kayo doon! Sigurado, tatawanan kayo ng judge. Seryoso ko ba? Yan ba talaga ihaharap mo dito? Sasabihin siguro ng judge. Atalay. Sa criminal law. Okay guys, yan po si Sir Jojo, Attorney Professor Modesto Tikman Jr. Sir, in a while, I'll be asking you the questions. Sir, medyo break lang muna tayo sandali. Professor Attorney, meron may ipapakitang video sa iyo. This is a video na episode where nagkasama kami ni Senator Raffy at nagkaroon kami ng konting discussion at during that discussion may mga nasabi siya. So, i-play ko tapos
Ito kasi yung kinomentohan ni Libayan na kesyo daw may death threat, okay? Na ang dinideny naman niya, death wish lang daw, hindi death threat at sinabi niya. Tingin ko, then I'll ask you some questions about it, ha? Sige po. May iyak mo naman nakikita ko. Sino? May manggagalitin na naman, manggigigil na naman. Kaya muna, Sen. Mas gusto ko pag habang nagagalit, natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na Totoo yun. Mas maganda, tuntua ko habang gigil. Ay, basta't may marami ka na makakampi. Baka parang isang araw, tumawag na lang. Wag naman. Hindi, dahil sa sobrang sama ng loob. I mean, sa sobrang gigil. Hindi kasi kumisa nakikita ko, wala akong paano dito. Yung bang sa sobrang gigil na, kumbaga, Sorry, ba't tuwan-tuwa ka rin? ginawa na ng mission sa buhay yung magalit. So, yung makikita mo yung gigil talaga. So, darating yung time, baka sumabog na sa puso. Atakihin. Kaya ako naman handa magpadala ng bulaklak. Diba? Anyway. Basta, Sir, nakita mo yung video, Sir? Things. Nakita ko na. Narinig ko pa. Ngayon, ganito. Ang question ko regarding this video is, meron bang death threat na sinabi o nabanggit si Senator Raffy o pwede ba natin consider na death threat yung mga binanggit niya? Unang-una, no, pag sinabi mong death threats, no, pinagbabantaan mo yung isang tao na papatayin mo siya. Hindi yan krimen eh. Okay, yung death threats mismo, death threat in itself, no, could be a crime kung ito ay binanta mo ito sa isang tao na sasabihin mo siya, papatayin mo siya. Yan ay pinaparusahan sa Article 282 ng Revised Penal Code, no? Tawag sa crime na yun, sir. Ano yan? Yung Article 82. Anong crime yun? Grave threats kung pinagbantaan mong papatayin. Okay? Kasi ang definisyon, no, ng krimen na grave threats, no, or masidhing pagbabanta sa Tagalog, ito yung yung threatening another of the infliction of a wrong upon one's person, property, or honor, or that of his family, which threat amounts to a crime. So pag sinabihan mo isang tao, papatayin kita, yung pagsasalita mong mismong yon, krimen na yun eh. Kasi yung pagbabanta mo, yung laman ng pagbabanta mo, isang krimen, no, sa ilalim ng Kodigo Penal natin. Yan ay pwede yung murder, pwede yung homicide. Yung pagbabanta lang kahit walang kondisyon, kahit wala kang inihiling na kapalit na pira. Pero in this case, it cannot qualify as a grave threat or death threat. Hindi eh. Whatever. Sabihin kita, Attorney Freddy, sabihin kita, mamatay ka na sana, di ba? Pagbabanta ba yun? Hindi yun eh. Tapos sir, ito pa tanong. Malinaw yun ha. Hindi ho yung pagbabanta pagka sinabing mamatay ka sana. Iba ho yung mamatay ka na sa mamatay ka sana. Okay? Linawin natin ha. Okay. Can somebody claim? Kunyari ako, can I claim that yung sinasabi ni Senator Raffy, assuming that it's a death threat or a grave threat, can I claim based on the statements of Senator Raffy that ako ang tinutukoy o may tinutukoy na tao? Wala nga akong narinig na nabanggit na pangalan eh. Pangalawa, sabihin na natin na itong pagbabantang ito patungkol sa isang abogado, ilang libo ba ang abogado dito sa Pilipinas? Actually, alam mo, tama yan eh. Kasi isang ang facts na kailangan pagdating sa ganyan, pati ho ang libel, kailangan identifiable. Wala namang pangalan. Kaya sabi ko nga ang tanga-tanga nung nag-comment na siya daw yun. O kahit ba sabihin nating sa pananaw ng tao, siya yung tinutukoy, o sa pananaw ng karamihan, iniisip nila siya talaga yung tinutukoy. Gayunpaman, sa husgado, hindi ko pa pwedeng, sa tingin ko ako yan. Wala namang pangalan. Napaka-importante, lalo na okay lang maintindihan ko kunwari ang nagkomento. Halimbawa lang ang nagkomento si Boss Dada, sabi niya, sa tingin ko ako yan. Maaring mapagbigyan ko pa. Bakit? Kasi hindi siya abogado. Hindi niya naintindihan yung batas na kailangan, pag may salitang ganyan, kailangan identifiable. Ibig sabihin talagang sa'yo sinabi. Ito wala man lang pangalan na binanggit. So, ibig sabihin, kung ikaw abogado, dapat yan ang basic. Basic po yan. Kailangan alam, sinabi na ikaw talaga yung binantaan.
wala na ngang pagbabanta, wala pang pangalan, walang utak, ibig sabihin nun. Walang utak. Yung inisip niya na siya yun. Close to po ako For all we know, kung pagbabantaman yan, it could be addressed to another person. Okay, tapos ito pa sir, tanong, kunyari, inaako kung ako ang tinutukoy ni Senator Raffy na gusto niyang mamatay o papatayin niya. Eh kung maglabas ngayon ako ng sunod-sunod na video at sinasabi kong si Senator Raffy ay pinagbabantaan akong patayin. Nako. Eh pwede ba akong ma-cyber libel nun? Nako. Pagka sinabi mo na ako plano akong patayin ni Senator Raffy, libelous ba yun? Kasi tandaan ninyo, crime yung patayin ka. Oh. Eh ano ang libel? Especially pagka sa ginawa mo to online, mas matindi ang parusa dyan. Oh, ano ba ibig sabihin ng libel? Kailangan nag-impute ka ng crime na gagawin. Diba? O para niya sinabing, may gagawing crime si Tulfo. O, diba? Yan ba ay libelous? Pwede. Under Republic Act 10175, no, na in relation to Article 353 and 55 of the Revised Penal Code. Kasi pag ikaw ay pinaparatangan, no, na ikaw ay pumapatay or mamamatay na tao, 'di ba? Ito ay pagpaparatag ito ng krimen na malisyoso. 'Di ba, na nakakasira lang, nasisira ang iyong reputasyon, no, bilang peace-loving citizen. Ayan. So, maaari daw na maging libelous yung sinasabi nung abogado na yon.